Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1841. Hindi ka agad nagbigay ng utos si Josh na sumama sa labanan. Sa halip, ngumiti siya kay Jackie. Bihira talaga ang master na katulad mo. Ayon sa law ika, napatay ka na namin, ngunit ngayon ang Bloodshed Clan ay nawala ng maraming tao, at gayon din ang Nine Army. Noong una, mayroon kang daan-daang libong tao, ngunit halos mapuksa ka, at mahigit 100,000 na lang sa iyo ang natitira. Kaya sana magkaroon tayo ng talakayan para maayos ang usaping ito. Master Wallman, sila ay mula sa abandonadong mundo. Paano mo nasabi ang ganyan? Ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ay galit na galit. Hindi lang nila maintindihan ang iniisip ni Josh. Bagamat unti-unting nakalimutan ng lahat ang tungkol sa mga tao mula sa abandonadong mundo dahil wala na sila rito ng matagal, sa napakaraming tao na sabay-sabay na pumapasok, hindi ba sila dapat na mag-imbestiga pa bilang isa sa mga puwersa ng Alliance Guard? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba ang kanilang Panginoon at ang mga tao ng Bloodshed Clan na namatay ay nagsakripisyo ng kanilang sarili ng walang kabuluhan? Pinandilatan ni Josh ang kausap at sinabi kay Jackie, ang galing mo sa martial talent, pump. Maaari kitang bigyan ng opsyon. Dalhin ang iyong mga tao na nasa tunay na kaharian ng Diyos at realm ng tunay na Diyos sa aming angkan at maging aming mga tao. Para sa mga hindi pa nakakamit ang True God Realm, sana ay mapatay ninyo sila. Sa ganitong paraan, maipapaliwanag natin ng maayos ang ating sarili kapag bumalik tayo. Ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong master si Josh, kaya gusto niyang i-recruit agad si Jackie sa kanyang clan. Kung gayon ang Sword King clan ay tiyak na lalakas. Gayunpaman, dahil natatakot siyang parusahan siya ng mga nakatataas, naisip niya ang pamamaraang ito. Mayroon na lamang silang mahigit 100,000 tao ang natitira, at ang mga nasa demigod realm ay binubuo ng kalahati ng kanilang mga bilang. Hanggat handang patayin ni Jackie at ng iba pa ang kalahati, may iwan pa rin sila ng ilang 10,000 tao. Pagkatapos ay maipaliwanag niya ang lahat sa Alyansa Guard. Hindi pwede. Bago pa man makapagsalita si Jackie ay napabuntong hininga na si Nash, why should we trust you? At saka, ang natitira nating mga kababayan ay lumaban para mabuhay hanggang ngayon. Ito ay sapat na mahirap para sa kanila na mabuhay. Bakit natin sila lalabanan? Isang hakbang din si Alejandro at sinabing, tama. Ipaglalaban ka namin kahit mamatay kami ngayon. Anyway, marami tayong tao kung makikipagtulungan tayo sa Nine Army. Kahit matalo tayo, malaki rin ang pagkatalo mo. Tama, young Master Jackie. Huwag maniwala sa kanilang kalokohan. Paano kung talikuran nila tayo kung papatayin natin ang mga nasa mababang antas ng paglilinang? Gusto niya lang magkaroon tayo ng civil war. Ang ilang mga tao mula sa ikatlong klase na mga aristokratikong pamilya ay agad na humakbang at nagsalita. Walang masyadong tao sa True God Realm sa ikatlong klase ng mga aristokratikong pamilya noong una. Ngayon ang natitirang mga tao sa kaharian ng demigod ang bumubuo sa karamihan. Kung pumayag si Jackie sa panukalang iyon, mas kakaunti pa ang maiiwan sa kanila. Maaari akong manampo kung hindi ka naniniwala sa akin. Sa takot na tatanggihan ni Jackie ang proposal, agad na nagtaas ng kamay si Josh at nagsalita sa mataimtim na tono. Hindi na kailangang manampa. Kung ipinangako mo sa amin na makakasali kami sa iyong clan, maaari naming isaalang-alang ang iyong alok. Ngunit walang paraan na papatayin natin ang sarili nating mga tao. Sabi ng isang master mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Hindi ko akalain na magagawa iyon. Masyadong marami sa inyo. Higit pa rito, pinatay mo ang napakaraming tao mula sa Bloodshed Clan. Kung isasama ko kayong lahat, siguradong se-lecture ako ng mga nakatataas ko. Bale hindi ka namin mapoprotektahan kahit ang aming angkan ay nasa panganib kung ganoon. Kabanata 1842. Haha. Pagkatapos ay walang paraan sa paligid nito. Hinding-hindi ka namin sasamahan. Kahit na lahat tayo ay sumama sa iyo, hindi ako maglalakas loob na magtaya ng buhay ng lahat dito. Tumawa si Jackie. Kung tutuusin, ang iyong Alliance Guard ay palaging laban sa amin sa unang lugar. Kung susundin ka namin at tambangan ng ilang malalaking angkan, wala kaming paraan para lumaban. Tama ka, Kuya Jackie. Hindi tayo dapat maniwala sa mga salita nila. Naikuyom din ni Austin ang kanyang mga kamao, nanlilisik ang mga tao sa kanyang harapan. Pinapayuhan ko kayong lahat na umalis, Clan Master Wallman. Kung hindi, kung kalabanan ka namin, ang iyong mga miyembro ng clan ay magdurusa ng husto. Mayroon kaming mga numero, pagkatapos ng lahat. Kung ito ang kaso, wala akong pagpipilian. Parang ngayon lang kita mapapatay.
Napabuntong hininga si Josh at sinabing, huwag mo akong takutin, First Fortress Master. Mayroon kang maraming tao, ngunit ang iyong mga tao ay nakipaglaban sa Bloodshed Clan ng napakatagal na ngayon. Marami sa kanila ay malamang na walang masyadong chi na natitira sa kanilang mga katawan. Paano kung marami kang tao sa tabi mo? Marami tayong manlalaban sa Ultimate God Realm dito. At mayroon tayong 3 sa Soul Penetrating Realm. Higit sa lahat, maraming tao sa iyong panig na nagdusa ng malubhang pinsala. Haha, hindi ko akalain na masasaktan mo kaming lahat. 3 sa kaharian ng kaluluwa. Hindi 2. Nang marinig ito ni Austin, laking gulat niya kaya nagdilim ang mukha niya. Noong una ay inakala niya na mayroon silang isang first grade at isang second grade soul penetrating realm fighter, at napakahirap na nilang labanan. Wala siyang kaititing na tiwala sa kanya. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay nilayon para takutin sila at tingnan kung aalis sila. Gayunpaman, ngayon ay mukhang walang paraan upang sila ay matakot. Tuwang-tuwa si Josh nang makita niya ang takot na ekspresyon ng lahat. Haha, 2 soul penetrating realm fighter. That's news from months ago, nakangiting sabi niya. Ang pangalawang elder ng aming angkan ay nakapasok na sa first grade soul penetrating realm, at ngayon ay mayroon na kaming isa pang manlalaban sa soul penetrating realm. Ito ay masama. Kapatid na Jackie, hindi lang tayo kalaban sa kanila kung lalaban tayo, hindi man lang tayo makakapagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Kinaladkad ni Austin si Jackie sa gilid, nakasimangot habang nagsasalita, at saka, injured ako ngayon. Marami sa aking mga tao at sa iyo ang nasugatan. Ang aming mga kaaway ay puno ng lakas. Paano natin sila lalabanan? Unexpectedly, Jackie spoke with a bitter smile, we have no choice but to fight them. Gayunpaman, naniniwala ako na marami sa kanilang mga alagad ang mamamatay din kung lalabanan natin sila. Nagtiwala si Jackie sa puntong ito. Unang guro sa kuta, guro sa unang kuta. Tingnan mo. Sa sandaling ito, si Kai ay tumuro sa isang direksyon sa Pananabik. Sa direksyong iyon, mayroong daan-daang libong tao na mabilis na lumilipad. Haha, mukhang hindi kakayanin ng langit na panoorin ang 9 army na namamatay. Biglang napangiti si Austin matapos tingnang mabuti. Paumanhin, Master Wallman, ngunit dumating na ang mga tao mula sa pavilion below cloud. O mahal, sa tingin mo ba mula nang ipaalam sa iyo ng Bloodshed Clan, hindi na namin ipagbibigay alam ito sa sarili naming mga tao. Medyo late nga silang dumating pero ngayong nandito na sila, wala ka ng paraan para lipulin kami. Ikaw, ang mga tao ng Bloodshed Clan ay ganap na hindi nakaimik. Sa pamamagitan nito, halos imposibleng lipulin ang mga labi ng siyam na hukbo at ang mga taong nagmula sa inabandonang mundo. Ang mga sulok ng bibig ni Josh ay kumaibot ng husto, at ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Alam niya na ang 9 army ay talagang hindi gaanong nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang punk na pinangalan ng Jackie White. Masyadong nakakatakot ang martial talent ng Brat. Isa lamang siyang 7 baitang ultimate god level fighter, ngunit may kapangyarihan siyang pumatay ng manlalaban sa first grade soul penetrating level. Ito ay tiyak na magiging alalahanin para sa Alliance Guard sa hinaharap. Kabanata 1843. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao ay lumapit kay Jackie at sa iba pa. Hindi tama yan. Bakit may mga tao mula sa Hall of Divine Royal? At parang may mga tao mula sa Pavilion of Skies. Ang isang lalaki mula sa pamilyang puti ay tumingin ng malapitan, at sa huli, siya ay nagsalita ng may pagkagulat, Diyos ko. Master, tingnan mo. Kasama nila talaga ang Lily na iyon, at ang babaeng nasa tabi niya ay kamukha ni Lily. Lily. Sumama ang ekspresyon ni Nash nang marinig ito. Ang babae ay makamandag. Dati silang mag-asawa, ngunit matagal na niyang nakikitang magkaaway ngayon, na nagnanais na mamatay na siya. Sa simula, nang makita niya si Joel pagkapasok sa espasyong ito, iniisip niya na malamang ay pumasok na rin si Lily. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakita. Higit pa rito, dahil ang kanyang cultivation level ay nawasak noon, ang kanyang cultivation level ngayon ay hindi maaaring ganoon kataas. Inakala niya na kahit na pumasok siya, malamang na namatay siya sa kagubatan, kaya hindi niya inisip ang tungkol dito. Hindi niya akalain na ang babae ay may ganoong magandang kapalaran para manatiling buhay ng ganoon katagal. Lance. Nakasimangot din si Jackie. Si Lance ay wala ng 7 o 8 buwan. Akala ng lahat ay patay na siya. Hindi rin masyadong inisip ni Jackie ang kanyang tinaguriang kuya sa pag-aakalang matagal na itong namatay. Ngunit ang taong ito ay talagang narito para alam ng Diyos kung gaano katagal. Dati, sa inabandonang mundo, siya ang pinakapanginoon ng pamilyang puti. Nakapasok na siya sa mundong ito 7 o 8 buwan na ang nakalipas, at napunta pa siya sa Pavilion below cloud. Ang kanyang antas ng paglilinang ay malamang na medyo mataas na ngayon. Ito talaga ang unang young master. Paanong buhay pa siya?
Tama na yan. Paano siya napunta dito? Unless pumunta siya dito nung nawala siya. Hindi ba ibig sabihin mahigit kalahating taon na siya dito? Pero bakit kasama si Lily sa mga tao ng Pavilion Below Cloud? Ang mga taong White family ay nagulat lahat at nagsimulang bumulong-bulong sa isang talakayan. Buhay pa si Lance. Si Randall mula sa Tudor family ay maingat na nagmamasid sa grupo, at sa huli, sinabi niya sa kanyang ina, si Shelby, "Nanay, tingnan mo. Naroon din ang dalawang matataas na kabataan mula sa Tudor family na nawala kasama si Lance. Mukhang buhay pa sila." Tama na yan. Nandoon din ang dalawang kabataan mula sa pamilya Lucas. Sino ang nakakaalam kung anong antas ng paglilinang sila ngayon? Malamang na medyo magaling sila at least sa True God Realm, di ba? Nasa Demigod Realm lang sila nang mawala sila. Tuwang-tuwang nagsalita ang isa pang matandang lalaki mula sa pamilya Lucas. Sa huli, ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay tumigil sa di kalayuan, nakatingin sa lahat ng nasa harapan nila. Hindi ko akalain na mamamatay talaga si Edward Grey. Nang makita nila ang bangkay ni Edward sa lupa, ang master ng Pavilion Below Cloud na si Tomas Lopez, ay may gulat na kumikislap sa kanyang mga mata. Kabanata 1844. Guro, kapatid na Randall, ito ay mahusay. Sa wakas natagpuan ka na namin. Masayang lumipad kaagad ang mga kabataan mula sa pamilya Tudor nang makita nila si Shelby at ang iba pa. Ito ay mahusay, guro. Salamat sa Diyos. Lumipad din ang dalawang kabataan mula sa pamilya Lucas, labis na nasasabik. Tanging si Lance lang mula sa pamilyang White ang malamig na tumayo nang hindi gumagalaw ang kalamnan pagkatapos niyang makita si Nash at ang iba pang miyembro ng pamilyang White. Wala siyang balak na lumipad. Ang galing nito, Lance. Buhay ka pa. Salamat at buhay ka. Medyo natuwa si Nash nang makita niyang buhay pa si Lance. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay palaging mahusay sa lahat ng bagay, at siya ay kanyang anak. Kung hindi, hindi sana siya nagpadala ng mga tao para hanapin siya ng ganoon katagal sa unang lugar. Kailangan niyang tanggapin ang realidad na patay na si Lance sa napakatagal na panahon na walang balita tungkol kay Lance. Pero umaasa pa rin siya na buhay pa si Lance. Tama na yan. Buhay pa ako. Siyempre, buhay ako. Hinding-hindi ako madaling mamatay. Napuno ng puot ang puso ni Lance. Gusto niyang patayin agad sina Nash, Jackie, at ang iba pa. Gayunpaman, napakaraming tao dito. Higit pa rito, kahit na gusto niyang kumilos sa sitwasyong ito, hindi siya papayagan ng master ng Pavilion Below Cloud at ng iba pa na gumawa ng anuman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binawasan niya ang puot sa kanyang tagiliran. Saka siya lumipad na may maliit na ngiti sa labi. Ito ay mahusay, Ama. Hindi ko akalain na makikita ko kayong lahat dito. Akala ko hindi ko na kayo makikita ni Inay. Ito ay mahusay. Butler. Tito at ang unang elder, narito kayong lahat. Ito ay mahusay. Dito, napatingin siya kay Jackie, na nasa tabi ni Nash. Ito siguro ang nakababatang kapatid ko, Jackie. Tama ba, Ama? Sabi niya. Sinabi sa akin ni Nanay kanina na may babae ka sa labas at may kasama kang isang anak na lalaki. Ang kanyang martial talent ay napakahusay, kaya binigyan mo siya ng posisyon ng tagapagmana ng bahay, tama ba? Nang marinig niya ito, ngumiti si Nash ng alanganin. Actually, hindi mo masasabi na binigay ko sa kanya ang posisyon ng house heir. Hindi ka namin mahanap kahit sa mahabang panahon at akala naming lahat ay patay ka na kinain ka ng mga halimaw. Isa pa, nilason ako ng iyong ina ng palihim, at naisip ko na ako ay tiyak na mamamatay. Kaya kumuha ako ng mga tao para bawiin si Jackie. Si Jackie ay iyong nakababatang kapatid, ngunit hindi ko siya binigyan ng posisyon ng tagapagmana ng bahay sa aking sariling kusa. Namana niya ang posisyon matapos manalo sa isang martial competition sa mga tagapagmana ng pamilya. Nilason ka ni Nanay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lance. Hindi pa ito nabanggit ni Lily. Mukhang hindi kasing simple nang iniisip niya ang sitwasyon. Saglit na natigilan si Nash, saka siya mabilis na nagbigay ng malamig na ngiti. Hehe. Alam ko na hindi sasabihin sa iyo ng iyong ina ang maraming bagay. Malamang kasama sa listahan ang pakikipagsabuatan niya sa Third Elder para kunin ang martial resources mula sa mga pamilya ng branch para sa kanilang sarili, lihim na pagpapadala ng mga tao para patayin si Jackie, pati na rin ang pukanan niya sa Third Elder na patayin ako at kunin ang posisyon ng Housemaster. Nagdilim ang mukha ni Lily. Still, she took a step forward and spoke first. Don't listen to that ***** Nash's words, Lance. Ginawa ko lahat para sa'yo. Kung hindi kanya papansinin, hindi ako gagawa ng ganyan. Kabanata 1845. Hindi bang salita, Inay? Ibinaling ni Lance ang ulo para titigan si Lily. Itago na lang natin lahat ng nangyari. Wala akong interes na maging master ng White family ngayon.
Buti na lang at nakikita ko kayo, at sana maisantibi ninyo ni Ama ang inyong mga pagkakaiba. Huwag magtanim ng sama ng loob sa isa't isa, kahit na kailangan ninyong pretuhin ang isa't isa na parang mga estranghero. Ikaw. Galit na galit si Lily, ngunit mabilis siyang tumango. Hindi ko na iniisip ang lahat ng iyon. Kontento na ako kung buhay ka pa at makikita-kita. Hindi akalain ni Nash na ganito pala kaintindihan si Lance. Nag-aalala siya na baka kagalitin siya ni Lance. Nang marinig niya ang mga salita ni Lance ay nagsalita siya ng may maluwag na ekspresyon, tama. Hayaan ang nakaraan. Nakalipas na. Ayos lang basta't hindi mo ako galit, Lance. Kahit estranghero na ako sa nanay mo simula ngayon, anak pa rin kita. Ma'am. Tumango si Lance, saka siyang ngumiti kay Jackie at inabot ang mga kamay. Kapatid kita, balita ko maganda daw ang martial talent mo. Umaasa ako na magagawa mong pangunahan ang pamilyang puti sa kaluwalhatian sa hinaharap. Ako naman, siguradong mananatili ako sa Pavilion Below Cloud mula ngayon. Medyo nalilito pa rin si Jackie. Nung ngayon lang sila nakita ni Lance ni Nash, naglabas na siya ng napakalamig na aura, na para bang galit pa rin siya sa kanila. Hindi niya akalain na tuluyang mag-iiba ang ugali niya matapos magsalita ng ilang salita si Nash. Naunawaan ba talaga ni Lance ang lahat at walang pakialam sa posisyon ng tagapagmana ng White Family House? Galit ba siya sa ugali ni Lily kaya wala siyang pakialam na pinatay nila ang kanyang lolo't lola? Bagamat naguguluhan pa rin siya, ngumiti pa rin si Jackie sa kanya, kinuha ang kamay niya at nanginginig. Hello, kuya. Haha, magtulungan tayo mula ngayon at linangin natin ang ating mga sarili ng maayos. Humagalpak ng tawa si Lance. Mukha siyang hindi nagtanim ng kahit isang pulgadang galit kay Jackie. Habang nag-uusap si Jackie at ang iba pa, itinaas ng master ng Pavilion Below Cloud ang kanyang mga kamay sa isang fist-to-palm sulot kay Josh. Haha. Ilang taon na tayong hindi nagkita, Master Wallman. Mukhang masigla ka pa rin gaya ng dati. Isang malamig na harump ang ibinigay ni Josh. Put the crap, Tomas. Hindi ako ganoon kapamilyar sa iyo. Hayaan akong maging prangka. Napakaraming tao ang nagmula sa abandonadong mundo sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay malamang na mag-uudyok ng malaking labanan sa pagitan ng Alliance Guard at Anti-Alliance Guard. Mas mabuting isaalang-alang mo ang bagay na mabuti. Sa lahat ng ito, nagkaroon ng maraming labanan sa pagitan ng dalawang panig. Iminumungkahi ko na ibigay mo ang mga taong pumasok sa amin. Dito, huminto si Josh bago nagpatuloy, tungkol sa pakikialam ng Nine Army sa usapin, pati na rin sa pagkamatay ng napakaraming tao mula sa Bloodshed Clan, maging ang master ng Bloodshed Clan at ng kanilang mga elder, maaari akong humingi ng pagpapaumanhin sa aking mga superiors. Baka payag silang pabayaan ito. Ano sa tingin mo? Haha. Nakakatuwa. Tumawa si Tomas pagkatapos niyang marinig ito. Sa tingin mo ba ibibigay namin sila sa iyo, Josh? Sumugod ba ako dito mula sa malayo para lang ibigay sila sa iyo? Kung ganito ang kaso, paano ko ipapaliwanag ang lahat sa mga naghaharing angkan kapag bumalik ako? Ang unang elder ng Pavilion Below Cloud ay humakbang din at nagsabi, tama. Master Wallman, sa mga sitwasyong ito, ang aming kapangyarihan ay halos kapareho ng sa iyo. Higit pa rito, marami tayong tao mula sa Nine Army at ang inabando ng mundo sa ating panig. Nahigitin ka namin ng 2 o 3 beses, at sa pangkalahatan, mas malakas kami kaysa sa iyo. Kung ibibigay namin sila sa iyo sa ganitong sitwasyon, hindi maipapakita ng aming angkan ng maayos ang aming mga mukha. Kabanata 1846. Dahil sa mga salitang ito ay bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Josh. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi nila ibibigay ang mga taong iyon ng ganoon kadali. Gayunpaman, bilang isang mula sa Alliance Guard, kailangan din niyang sabihin ang mga ganoong salita. Kung hindi niya maipaliwanag ng maayos ang lahat sa sandaling bumalik siya. Kaya naman gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, sige, Tomas. Sigurado ka bang hindi mo sila ibibigay? Talagang hindi ka natatakot na ang isang malaking digmaan ay sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Ikaw ang numero 1 makasalanan kung ganoon. Ngumiti lang si Tomas gaya ng dati. Haha, mag-aalala tayo tungkol sa hinaharap kapag nandoon na tayo. Anyway, hindi ko na sila ibibigay sa iyo ngayon. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang lumapit upang agawin sila. Tingnan mo kung kaya mo silang patayin sa ilalim ng ilong ko. Pagkatapos sabihin iyon, nag-isip sandali si Tomas bago sinabi sa isa pang lalaki, Master Wallman, iminumungkahi ko na iwanan na natin ang bagay na ito para sa ngayon. Humigit kumulang 600,000 sa kanila ang pumasok, ngunit ngayon ay halos 200,000 na lamang sa kanila ang natitira. Higit pa rito, ang Bloodshed Clan at ang Nine Army ay nawala ng napakaraming tao. Itigil na lang natin ngayon.
Kung hindi, walang makukuhang mabuti ang magkabilang panig dito. I can't decide anything on today's matter, so I'll take my leave. Kung ano ang gagawin natin mamaya, sa palagay ko ang mas malalaking angkan sa Alliance Guard ay magdedesisyon lamang pagkatapos ng talakayan. Nagbigay ng malamig na haramp si Josh at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay, pinaalis ang lahat. Aalis tayo ng ganoon lang, Master Wallman. Pagkalipas ng ilang sandali, isang elder mula sa Bloodshed Clan ang nagtanong kay Josh, hindi nasisiyahan. Napahinto si Josh at sinaman siya ng tingin. Oo naman. Bakit tayo mananatili doon at hindi aalis? Kung talagang lalaban tayo sa kanila, hindi tayo magiging kalaban nila. Kung si Tomas ay hindi natatakot na ang kanilang angkan ay magdaranas ng malaking kabiguan kung tayo ay tunay na lumaban samantalang siya ay ayaw din niyang magdusa ang kanyang angkan, malamang na hindi rin niya tayo binitawan. Kung gayon ano ang dapat gawin ng Bloodshed Clan? 30,000 tao na lang ang natitira sa atin. Napabuntong hininga ang matanda, sa kawalan. Saglit na natigilan si Josh, pagkatapos ay mabilis niyang sinabi sa Bloodshed Clan habang nakangiti, ang iyong Bloodshed Clan ay hindi na itinuturing na tamang clan. Huwag pansinin ang iyong mga natitirang numero, kahit na bumalik ka sa Clan Association, ang mga puwersang nasaktan mo noon ay maaaring magbigay pa sa iyo ng problema. Ganoon ka ba talaga kahanda na payagan ang iyong angkan na mamatay o magkahiwa-hiwalay ng ganoon lang? Dito, huminto sandali si Josh bago nagpatuloy, kaya sa tingin ko ang natitirang 30,000 sa inyo ay dapat sumali sa aming angkan. Sa ganitong paraan, ang Sword King Clan ay lalakas ng kaunti, at lahat ng iyong mga disipulo ay makakaligtas. Siyempre, iyong mga nasa ikasyam na baitang Ultimate God level ay ituturing pa rin na parang mga elder kapag sumali kayo sa aming angkan na parang kami lang. Gusto naming sumali. Payag kami. Ang 5th Elder at ang iba pa ay sumigaw lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Sword King Clan ay mas malakas kaysa sa Bloodshed Clan. Higit pa rito, ang kanilang mga elder ay tretuhin pa rin tulad ng mga elder kapag sila ay sumali sa kanilang angkan. Ito ay isang magandang bagay. Bakit hindi sila matutuwa? Sige, tara na. Balik muna tayo sa Clan Association. Ipaparehistro namin kayong lahat sa sandaling makabalik kami, ayusin ang tirahan at bigyan ang bawat isa sa inyo ng isang token. Natuwa si Josh. Ito ay hindi isang walang kabuluhang paglalakbay pagkatapos ng lahat. Bagamat wala na ang Bloodshed Clan, ang Sword King Clan ay biglang lumakas ng husto. Sa ganitong paraan, malamang nahahangaan sila ngayon ng mga angkan na dating halos kasing kapangyarihan nila. Kabanata 1847. Phew! Wala na sila sa wakas. Mapalad na dumating ka at ang iyong mga tauhan, Master Tomas. Pagkaalis ni Josh at ng iba pa sa lugar, ang First Fortress Master ng 9 Army, si Austin Drago ay nakahinga ng maluwag. Bago dumating ang Pavilion of Below Cloud, talagang siya ay nasa isang ganap na estado ng takot, sa takot na kung talagang kailangan nilang makipaglaban sa Sword King Clan, hindi nila sila matatalo. Hahaha, hindi ko inaasahan na magagawa mo ang Bloods Asterisk Clan na dumanas ng napakalaking kawalan. Nasa dulo na ngayon ang Bloodshed Clan. Oo, wala ng Bloodshed Clan. Bloodshed Clan ang pinakamalapit na Alliance Guard sa iyo at madalas silang pumupunta sa gubat na ito para manghuli ng mga kayamanan. Ngayong wala na sila, wala nang taong darating para makipaglaban para sa mga mapagkukunan ng pagsasanay sa inyo guys. Tumawa ng malakas si Tomas, at pagkatapos ay idinagdag, at mas magiging madali para sa 9 Army na umunlad at lumawak. Gayunpaman, ilang linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Austin nang marinig niya iyon. Totoo na ang Bloodshed Clan ay dumanas ng malaking kawalan. Ngunit, napakaraming tao mula sa abandonadong mundo ang nakapasok sa lugar na ito. Hindi ko akalain na magbubulag-bulagan ang Alliance Guard sa bagay na ito. Sigh! Ano ang susunod nating gagawin? Ibinuhos ni Austin ang lahat ng kanyang alalahanin. Napasimangot din si Tomas sa narinig. Huwag kang mag-alala sa ngayon. Kapag ang mga tao ng Sword King Clan ay bumalik sa kanilang lugar, tiyak na sasabihin nila sa mga nakatataas na superior ang tungkol sa sitwasyon, at tiyak na magdaraw sila ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang bagay na ito. Kung tutuusin, ito ay isang seryosong bagay. Sa pagkakataong ito, ang 9 Army ay dumanas din ng matinding pagkatalo. May dalawang ideya talaga ako. May mga ideya ka. Ano ang mga iyon? Napatingin si Austin sa kabilang party na may expectant expression. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tomas, unang opsyon, para maiwasan ang mga tao ng Alliance Guard na maglunsad ng biglaang pag-atake sa inyong lahat, iminumungkahi ko na ang mga nagmula sa abandonadong mundo ay humingi ng kanlungan sa ilalim ng Pavilion ng Below Cloud, o maging bahagi natin.
Ang pangalawang opsyon, maaari silang manatili sa lugar na ito kasama ang mga tao ng Siyam na Hukbo. Pagkatapos ng lahat, ang Siyam na Hukbo ay dumanas ng malaking kawalan, at kung sakaling atakihin ng Sword King Clan ang sinuman sa inyo pagkatapos naming umalis, mayroon kayong mga taong ito. Pinag-isipang mabuti ni Austin ang mga mungkahi bago sinabing, kung ako ay magpo-propose, mas mabuti para kay Jackie at sa kanyang grupo na manatili sa panig na ito ng Nine Army. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim at pagsasanay sa loob ng kagubatan na ito ay mabuti rin para sa kanila. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na iniisip ng Alliance Guard na ang mga taong ito ay sasama sa Pavilion of Below Cloud at hindi mananatili sa Nine Army. Sa ganoong paraan, magiging mas ligtas din tayo. Bakit hindi mo sila tanungin? Sila ang magdedesisyon para sa kanilang sarili. Saglit na nag-isip si Tomas pagkatapos ay nagmungkahi, sa palagay ko ay hindi na naisin ng Alyansa Guard na makipagdigma laban sa Siyam na Hukbo, ngunit hindi nila hahayaang mangyari din ang usapin ng Bloodshed Clan. Hindi ito babaliwalay ng mas mataas na pamamahala sa Alliance Guard. Kaya, sa palagay ko magpapadala sila ng ilang mga angkan na ang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay higit sa karaniwan upang humanap ng problema sa iyo. Ipinaalam ni Tomas sina Jackie, Lily, at ang iba patungkol sa sitwasyon, at hayaan silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Matapos pag-isipan ng bagay, sa wakas ay nagpasya si Jackie na manatili sa Nine Army, habang si Lily at ang 30,000 tao mula sa Hall of Divine Royal ay nagpasya na sundan ang pavilion ng Below Cloud. Gusto pa nilang maging bahagi nila. Ang mga tao ng Pavilion of Below Cloud ay natural na masaya na magkaroon ng 30,000 tao na sumali sa kanilang sekta, at sa mga taong ito, ang ilan sa kanila ay nakalusot sa first grade Ultimate God level. Hindi nagtagal, dinala ng Pavilion ng Below Cloud ang mga bagong sumali at umalis sa lugar. Tipunin natin ang ating mga samsam sa digmaan. Pagtingin sa mga bangkay na iyon sa lupa, utos ni Austin. Kabanata 1848. Kuya Jackie, salamat sa pagpili mong manatili. Akala ko pipiliin mong sumama sa Pavilion of Below Cloud. Pagkatapos ng lahat, mas makapangyarihan sila kaysa sa amin, hindi banggitin na mayroon silang bahagyang mas mataas na kaluluwa ng mga manlalaban sa antas kaysa sa atin. Ang Master of the Pavilion of Below Cloud ay nasa second grade soul penetrating level. Pagkaalis ng maraming tao sa eksena, tumingin si Austin kay Jackie at sa kanyang grupo na may pasasalamat na mukha. Malaki ang natalo ng Nine Armies sa pagkakataong ito, kaya talagang natatakot siya na si Jackie at ang kanyang mga tauhan ay magdesisyon na sumama sa Pavilion of Below Cloud, at ang Nine Army ay malalagay sa malaking problema kung ang Alliance Guard ay nagpadala ng kanilang mga kampan para maghanap ng gulo. Nonetheless, Jackie smiled lightly and said, "Hindi ko akalain na ganoon kadaling mapapatawad ako ni Kuya Lance. Siya na ngayon ang disipulo ng unang elder ng Pavilion ng Below Cloud. Kaya hindi ako makakasama sa kanila. At saka, bigla kaming pumasok sa lugar na ito at inilagay kayo sa panganib, at talagang naaawa ako doon. Kaya, sa palagay ko, mas mabuti at mas matalino na manatili kami sa inyo, na dumadaan sa hirap at ginhawa ng magkasama." Dahil sa mga salita ni Jackie, nakonsensya at nahihiya si Austin sa kanyang sarili dahil alam nilang hindi sila katugma sa Bloodshed Clan at nagpas siyang maghintay, at the same time, medyo nag-aatubili na tulungan si Jackie. At ang grupo. Gayunpaman, si Jackie at ang kanyang grupo sa huli ay nagpasya pa rin na dumaan sa hirap at ginhawa sa kanila, nang sila ay lihim na umalis sa kagubatan noong ang Nine Army ay nakikipaglaban sa angkan ng Bloodshed. Young Master Jackie, kahit anong mangyari, kami ay nananatili sa iyo. Hindi namin gustong sundin ang mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga mula sa Hall of Divine Royal ay nagpasya na sumali sa Pavilion ng Below Cloud, at hinamak namin ang pagiging nasa ilalim ng parehong angkan kasama nila. Sinabi ng pinuno ng isang pangalawang klaseng pamilya kay Jackie pagkatapos mag-isip sandali. Tama siya, Young Master Jackie. Bagamat malakas at makapangyarihan ang Pavilion of Below Cloud, naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami na sa sandaling makapasok ka sa Soul Penetrating Realm, ang Pavilion of Below Cloud ay wala sa iyo. Ang isa pang pinuno ng isang third class na pamilya ay agad na sumingit at tumingin kay Jackie ng nakangiti. Alam na alam nilang lahat sa kanilang mga puso na si Jackie ay isang third-grade alchemist, at kahit na ang Pavilion of Below Cloud ay maaaring mukhang malakas at makapangyarihan sa ngayon, hanggat may oras si Jackie na pinuhin ang mga table tasks at ipamahagi ang mga ito sa iba, lahat sila ay magagawang mapabuti ang kanilang martial status sa lalong madaling panahon. Bukod dito, si Jackie ay isang master sa mga masters, ito ang magiging pinakamatalinong at pinaka-promising na pagpipilian na sundin si Jackie. Hindi alam ni Jackie kung iiyak o matatawa matapos marinig ang lahat ng mga papuri na ito mula sa mga ulo ng pamilya. Tumingin siya kay Austin at inabutan ito ng healing pill.
Unang Fortress Master, ginawa ko itong healing pill at medyo mabisa ito. Kunin mo at gagaling ka sa mga sugat mo sa lalong madaling panahon. Salamat. May healing pills din si Austin, ngunit dahil inalok siya ni Jackie sa kanya, ayaw niyang tanggihan ang kanyang kabaitan. Kaya naman, tinanggap niya ang healing pill ni Jackie na may ngiti sa labi at nilunok ang mga pills. Mag-aayos si Fortress Master Whittemore ng mga lugar para manatili kayong lahat. Higit pa riyan, magpapadala kami ng ilang lalaki upang bantayan ang mga taluktok ng mga burol, at kapag nakakita kami ng mga anomalya o mga tao mula sa Alliance Guard na papalapit sa lugar na ito, maaari kaming maabisuhan kaagad at maghanda ng maaga. Tumanggo si Finney bilang pagsang-ayon. Ang Sword King Clan ay tiyak na mag-uulat sa kanilang mga superiors at sila ay magdaos ng talakayan tungkol dito. At ang pabalik-balik na pagsisikap na ito ay magtatagal, kahit isang buwan lang yata. Kaya, medyo ligtas tayo sa loob ng kahit isang buwan, at sa loob ng isang buwang ito, pagbutihin natin ang ating martial status. Ito ang gininto ang pagkakataon para sanayin at pagbutihin natin ang ating sarili. Hey! Ngunit gaano kalaki ang maaari nating pagbutihin sa loob lamang ng isang buwan? Napangiti ng mapait si Austin nang marinig ang sinabi ni Jackie. Pagtaas ng martial level sa isang buwan. Tama, kahit na ang ilang demigod-level fighters ay makapasok sa maagang yugto ng True God Realm, hindi ito gaanong pakinabang para sa amin. Ang kailangan natin ay mga fighter na may ultimate God level o soul penetrating level. Kung magkakaroon lang tayo ng mas maraming tao na may soul penetrating level. Haha, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sigurado ako na may isang tao sa atin na papasok sa mundong may kaluluwa sa loob ng isang buwan. Tumawa si Jackie at sumagot. Kabanata 1849. Inakala ni Austin na nagyayabang si Jackie, ngunit hindi siya nag-abala na tanggihan ang kabilang partido. Pagkatapos ay nagpatuloy si Austin, tama, Kuya Jackie, mayroon kang higit sa 100,000 tao na kasama mo, ngunit lahat sila ay mula sa iba't ibang angkan at pamilya, at ang sitwasyon ay katulad ng siyam na hukbo noon ang siyam na hukbo ay nagmula sa iba't ibang puwersa. May suggestion ako, pero hindi ako sigurado kung nararapat na i-propose ko ito. Ganun ba? Mangyaring magpatuloy, unang kuta master. Magalang na yumuko si Jackie kay Austin at sinabing, dahil nagpasya kaming manatili, lahat kami ay nasa iisang bangka na sumusulong, at huwag mag-alala tungkol sa aming katapatan sa iyo. Siguradong hindi na kami magdadalawang isip at hindi rin kami magkakaroon ng mga plano laban sa iyo. Sigurado yan. Sama-sama tayo dito at sama-sama tayong lumalaban. Ang ating mga tao ay hindi magdadalawang isip o masamang plano laban sa iyo. Nasa iyo ang aking salita. Iniangat ni Austin ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagbigay ng kanyang ideya, Brother Jackie, simple lang ang ideya. Marami kang lalaki na may iba't ibang angkan at pamilya, at ang Nine Army ay pareho din. Bakit hindi tayo bumuo ng clan ng magkasama? Lahat tayo ay maaaring maging isang angkan. Ano sa tingin mo? Bumuo ng clan. Mas madaling pamahalaan at maaari nating tipunin ang lahat ng lakas at lakas ng sama-sama at hindi lahat ay maghahinala o magsaselo sa isa't isa. Tama. Sumimangot si Jackie, agad niyang naunawaan ang pinagbabatayan ng panukalang ito. Sa ngayon, si Austin ang nagtataglay ng pinakamalakas at pinakamataas na martial level, at bagamat si Jackie ay may mga numero sa kanyang panig, walang maraming manlalaban na may mataas na antas ng militar. Kaya, kung ang magkabilang panig ay sumang-ayon na bumuo ng isang clan, natural na gusto ni Austin na maging master ng clan. Kung siya ang naging clan master, hindi ba ibig sabihin na si Jackie at ang kanyang mga tauhan ay kailangang makinig sa kanya sa hinaharap? Kung ito ang kaso, malaki ang posibilidad na si Jackie at ang kanyang grupo ay hindi makakatanggap ng parehong pagtrato at benepisyo tulad ng mga taong iyon na orihinal na mula sa Nine Army. Ang mas masahol pa, maaaring kailanganin nilang ibigay ang mga materyales sa pagsasanay at mga mapagkukunan na kanilang na-scavenged sa kagubatan. Kasama rin dyan ang mga pinong pills ni Jackie. Kailangan niyang ibigay ang mga tabletang iyon sa angkan bilang kontribusyon. Tiyak na hindi magiging masama ang pakikitungo ni Austin kay Jackie matapos malaman na si Jackie ay isang mahusay na alchemist, ngunit hindi na nagawang pangalagaan ni Jackie si Nash o Alejandro kung gusto niyang tulungan silang itaas ang kanilang martial level. Ano sa tingin mo? Maganda ang ideya, tama ba? Napansin ni Austin ang pagkunot ng noo ni Jackie, agad niyang sinubok pa. Bago pa makasagot si Jackie, sumabad ang isang Fortress Master sa tabi niya, magandang ideya iyan. Mayroon kaming humigit kumulang 260,000 mga tao sa kabuuan at kasama ang kamangha-manghang talento ni Brother Jackie na maihahambing sa isang manlalaban sa antas ng pagpasok ng kaluluwa sa unang baitang, mayroon na kaming 2 level na manlalaban na nakakapasok sa kaluluwa at oras na para mag-set up tayo ng bagong clan. Oo, tama sila.
Ito ay talagang isang mahusay na ideya. Pero ngayon lang kami nakaranas ng mabigat na laban, kaya mas mabuting magpahinga muna kami at makabawi pansamantala. At pagkatapos ng ilang oras ay lumipas, maaari na nating isagawa ang halalan para sa Master at Vice Master ng clan. Paano iyon? Ang unang Elder, na nasa tabi ng First Fortress Master ay tumayo at naglabas ng kanyang opinyon. Naniniwala siya na kung si Austin ang magiging Master ng clan, malaki ang tsansa na maging Vice Master siya. Malakas ang combat power ni Jackie, pero hindi ganoon kataas ang kanyang martial level. Higit pa rito, tanging ang mga tao sa ika-8 baitang at ika-9 na baitang Ultimate God level ang karapat-dapat na maging mga botante sa halalan. Posibleng gawin iyon. Ngunit marami sa atin dito ang nasugatan at nangangailangan ng oras para gumaling. Gawin natin ito, pipiliin natin ang Clan Master at ang Vice Clan Master pagkatapos ng kalahating buwan. Ano sa tingin mo? Kabanata 1850. Oo naman. Hindi problema. Mahirap lang na laban ang pinagdaanan namin, dapat talagang magpahinga at magpagaling pansamantala. Maglaan ng oras para magpahinga at gumaling, kahit na umabot ng 20 araw. Tumalon sa tuwa ang puso ni Austin, ito ay isang magandang pagkakataon upang dalhin ang mga taong ito sa kanyang angkan at magkaroon ng kontrol sa kanila. Si Jackie at ang kanyang grupo ay may numero, at ang pinakamagandang bagay ay nabilang karagdagan kay Jackie, mayroong ilang pang-6 na baitang Ultimate God level fighter at isang 5th grade Ultimate God level fighter sa grupo. Hindi naman sila mahina at malakas din ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Higit pa rito, mayroon silang ilang mga tao sa unang grado na Ultimate God level. Sa sandaling makuha niya si Jackie at ang kanyang mga tauhan, ang kabuoang lakas ng labanan ng kanyang mga tauhan ay tataas sa kalaunan. Mabuti. Pagkatapos ay gawin natin ang sinabi mo. Magpahinga tayo ng 20 araw at magkakaroon tayo ng halalan pagkatapos ng 20 araw. Sagot ni Jackie na may ngiti sa labi. Natigilan si Austin, hindi niya inaasahan ang kalalabasan na ito, kumita pa si Jackie ng 5 araw. Gayunpaman, naniniwala siya na kahit bukas palad niyang bigyan ng 30 araw si Jackie, tiyak na magiging kanya pa rin ang posisyon ng Clan Master. Sa makatuwid, hindi na ginulo ni Austin ang bagay na ito. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit at malakas na sinabi, "Mga Ginoo, nakipag-usap ako kay Brother Jackie at handang tanggapin ng 9 Army ang lahat. Magkakasundo tayong lahat na parang tunay na magkakapatid. Kahit na lahat tayo ay nagmula sa iba't ibang angkan at pamilya, prominent at mas maliliit, nagpasya tayong bumuo ng bagong angkan para sa pagkakaisa. Mula ngayon, lahat tayo ay mula sa iisang angkan, isang malaking angkan, at walang pagkakaiba ang 9 na hukbo o ang iba pang mga angkan." Ang mga tao ng 9 Army ay natural na nagpalakpakan at nagpalakpakan sa palakpakan ng magandang balita, habang si Jackie at ang iba ay natural na sumunod sa karamihan, na pumalakpak at nagyaya para sa bagong kaayusan. Gayunpaman, sa loob-loob ng kanilang mga puso, alam na alam nilang lahat na kapag sila ay nagsanib at bumuo ng isang bagong angkan, si Jackie at ang iba pang tulad ni Nash o Alejandro ay wala nang masasabi sa bagong angkan. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ito ay isang kalamangan pa rin. Ang kunin ng Anti-Alliance Guard ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa walang mga angkan na mag-aalaga sa kanila. Ito ay mas mabuti kaysa sa pagtugis ng Alliance Guard. Tumango si Austin bilang kasiyahan nang makita niyang nagsisigawan at nagpapalakpakan ang lahat para sa bagong pormasayo na ito. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang lahat na tumahimik at sinabing, "Gayunpaman, dahil dumaan tayo sa napakahirap na labanan, dapat tayong magpahinga at magpagaling sa loob ng 20 araw. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.